18 kabanata. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubus lakas siyang sumigaw. Bumagsak na! Bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Ngayon ay tahanan na lamang siya ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kaniya ang mga hari sa lupa, at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kaniyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Umalis ka sa Babilonia, bayang ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya, at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanyang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian. Sapagkat lagi niyang sinasabi, Reyna akong tinatanghal, hindi ako biyuda, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati at tagutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya. Habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lunsod, tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang dakilang Babilonia! Ang matatag na lungsod! Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakila at makapangyarihang lungsod ng Babilonia! dahil sa kanya'y tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang iyari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon, mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo. Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan, ay napahamak na kasama mo. At hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon, sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangi sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, Nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadadapitan siya ng lino at telang kulay ube at pula. Napapalubitaan ng mga alahas, ginto at perlas.
Sa loob lamang ng isang oras ay naglahog lahat yun. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero, at mga tripulante ng mga sasakyang dagat, at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat. At tinangisan nila ang nasusunog na lunsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lunsod na yon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lunsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabuluhan. Magalak ka, o langit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinilang, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato. Ubus lakas niyang inihagis yon sa dagat at sinabi, Ganito ay babagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dalubhasa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pinarusahan siya sapagkat pinadanak niya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa sanlibutan.